Magandang umaga po sa inyong lahat. Magpasimula po tayo sa isang panalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat sa inyong kabuti at katapatan sa mga nakaraang linggo, buwan. Sa kabila ng karamdamang ito ng COVID-19, kayo po ay patuloy na kasama namin. Ang inyong kabutihan, ang inyong provision, ang inyong presensya ay patuloy po namin nararanasan. Salamat po sa mga kapatid. Salamat po sa bawat araw na pinagkakalog niyo sa amin sa pagitan po ng paggamit ng amin pong maraming mga kababayan na siyang tumutulong sa amin. Lahat po ng kapulian at pasalamat ay sa iyong dakilang pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang alam ko po ay Lord willing, hanggang May 15 pa po ata ang ating pag-stay sa bahay. Yung tinatawag nating quarantine. Sabi nga nila, stay home, stay safe. Ano po? Amen po ba? Amen po ba? Parang mahina. Hindi ko yata marinig. Sa kabila po ng ating nararanasan ngayon, dahil po sa karamdamang lumaganap, hindi lamang po sa ating bansa, maging sa Amerika, sa Europe, at sa marami po pong bansa. Ganun pa man, katulad po ng ating panalangin, papuri at pasalamat pa rin sa ating Diyos. Dahilan po sa Kanyang mga ginagamit para po tayo ay manatiling ligtas at mayroong pangailangan. Ang Diyos po ang may gawa niya, ang Panginoon ang may gawa po niya sa atin at sa ating bansa. Ay yung kanyang kabutihan, pag-provide sa atin at pag-iingat pa rin. Ano po. Ganun pa man, tayo po ay nakikiramay doon po sa mga may karamdaman at mga nakakalungkot na mga doktor at mga nurses at mga frontlines natin po, frontliners natin na mga kababayan na sila po ay dahilan doon nagkaroon po ng trahedya. Tayo po ay kasama po sa kalungkutan at pagdamay po sa kanila. Nawa po ang kagalingan at kapangyarihan at kapayapaan ng ating Panginoon ay sumating lahat. Praise the Lord din po, kahit po nung Sunday, ang ating pumensahe sa panalangin ni Daniel o sa Daniel 9, sa kapatid na Doc ay narinig po natin. So Doc, kung nanonood ka ngayong umaga, ay please prepare. Hanggang May 15 pa tayo, so we need another one. At meron tayong ibang mga leaders at elders na mga kasama po natin sa pag-share at pag-encourage sa salita ng Panginoon para po sa atin ay i-welcome po natin yan. Ano po? By the way, kung meron po tayong mga praises, pasalamat at mga prayer requests o mga dalangin, pwede po ninyong isend sa amin, sa akin. Sa magitan po siguro sa kapatid na Kad, o Kikad, kay Jelly, kay Wyatt, maging sa aking cellphone doon sa nakakaalam. Kung meron po kayong Thanksgiving, lalo na po yung prayer request po ninyo, pwede po tayong i-po natin dito sa ating social media, ipanalangin. At siguro meron kayong gustong sabihin, ako po magpapaabot sa ating mga kapatid at sa ibang mga kaibigan natin para po sa ating pag-share sa kanila. Ano po? Sa totoo lang, miss ko na po kayo mga kapatid. Ako po ay handang-handa na para po sa papunta sa church, sa ating church dito po sa Marikina, at tayo ay magkasama-sama na umawit, na papuri sa ating Panginoon. Miss ko na po mga kapatid at ang mga worship leaders po natin at ang mga leaders natin. At sana po ay magkasama-sama tayo sa ating fellowship, sa ating pag-aaral ng kanyang mga salita, pag-awit at maging sa ating Lord's Supper. Siguro pagka tayo nagkita-kita muli sa kalooban ng Panginoon ay maganda magkaroon tayo ng tawag na lunch fellowship para po tayo ay manatili ng medyo matagal pag tayo nagkita-kita. At ewan ko kung yan po ay meron pa tayong face mask o kaya ay yung social distancing, baka malamang ano po, so hindi po natin alam. So mga kapatid, ipanalangin po natin yan at talagang ito po, tayo po ay makadaos na po rito at maraming bansa ay makaalpas na po rito. Ano po? Yung verse po na nilagay sa ating kapatid na Kad ay dun po sa Hebrews, kung ako nagkakamali, 10:23, na ang ibig sabihin po nun ay let us hold fast the confession of our hope without wavering,
for we who promise is faithful. Na ang ibig sabihin, let us continue in our faith, in our commitment to the Lord, whatever the circumstances may be. Magpatuloy po tayo sa ating pong confession of our hope without wavering. Magtiyaga tayo, magpatuloy tayo, manalangin tayo, ipanalangin natin ang iba, magpatuloy po tayo sa ating pananampalataya. Ano po? Sapagkat ang nangako ay ang ating Panginoon, siya po ay tapat at kailanman ay hindi magbabago. Ewan ko kung narinig niyo na po si Dwight o si D.L. Moody. Ako ay merong kaibigan na manggagawa o nagpapastor ng kanyang pinangalan sa kanyang anak ay Dwight. Ano po? Ang pangalan po niya ay si Dwight Lyman Moody. Marahil ang iba sa inyo narinig yan, yung iba ay hindi pa. So, nais ko pong i-share sa inyo ng konti kung sino siya, sapagkat may kinalaman po ito sa ating mensahe na kung saan ang mensahe po natin ay kay Matthew na tinawag ng ating Panginoong Hesus bilang isa sa kanyang 12 alagad. At siya po ay tax collector. Siya po ay isang sinatawag natin pwedeng publican, tagasingil ng buwis, ngunit siya po ay tinawag ng Panginoon, binago ang kanyang buhay, at pagkatapos po si Matthew ay naging tapat sa ating Panginoon hanggang sa siya po ay gamitin at isulat po yung aklat ng Mateo. Si Dwight Lyman Moody, kung tama po yung aking pagkabanggit, ay nabuhay po siya noong February 5, 1837 hanggang December 22, 1899. Also known as D.L. Moody. He is an American evangelist and publisher who founded the Moody Church. Hanggang ngayon, meron po yan. Northfield School and Mount Hermon School in Massachusetts. Moody Bible Institute and Moody Publishers. Wow! Ang dami po niyang itatag. One of his most famous quotes was, ito po yung kanyang gustong famous quotes. So, kilala po siya ito. Faith makes all things possible. Love make all things easy. Ganda po nang sinabi niya. Faith makes all things possible. Love makes all things easy. Moody gave up his lucrative boot and shoe business. So siya po pala ay merong business na sapatos o mga boots to devote his life to revivalism, working first in the Civil War with Union troops through YMCA, the United States Christian Commission. In Chicago, he built one of the major evangelical centers in the nation, which is still active. Working with singer Ira Sankey, he toured the country and the British Isles, drawing large crowds with their dynamic speaking style that preach God's love and friendship, kindness, and forgiveness. In fact, ang nakapag-share po sa kanya ay si Edward Kimball. D.L. Moody was selling boots when Edward Kimball called on him in his Boston shoe shop and led him to Christ. So from his humble beginnings, siya po ay ginamit ng Panginoon. At mula noong 1800s at hanggang ngayon, yung church po na pwede nating sabihin, pinasimulan niya ay nandyan pa po. Kung ako nagkakamali, yan po ay sa Chicago. Ano po? Kung ako nagkakamali, si Pastor Erwin Lucia, kung di pa siya nag-retire, siyang nagpapasport po dyan sapagkat pinakikinggan ko po ang kanyang mga mensahe. Ano po? So, Matthew the tax collector. Yan po ang inilagay ko sapagkat sa sulat ni Matthew, marami siyang pwedeng sabihin maaari sa kanyang karir at maging sa kanyang pagkatao, pero binabanggit niya palagi at hindi siya nahihiya na siya po ay isang tax collector. At mamaya, babasahin po natin, titingnan natin
kapag ikaw po ay tax collector o publican, ang baba ng tingin sa iyo ng mga tao. Galit sa iyo mga tao at mamaya titingnan po natin. Ano po? And yet, pinili po siya ng ating Panginoon. May nagsabi po ng ganito. Doon po sa chapter na ating mapasahin, ay may nag-comment, first, a leper, then, a paralytic, and now, a tax collector. Yan po yung mga nilapitan, pinagaling, tinawag ng ating Panginoon. If Jesus were running for public office, he ought to be more careful about the company he is keeping. But Jesus has a higher mission than popularity, to proclaim freedom to the prisoners, recovery of sight to the blind, and to heal the broken-hearted. And the needy aren't always clean or respectable. Diyan kilala ang ating Panginoon. Hindi po siya sa image, kung hindi tinitingnan niya mga tao ayon sa kanilang pangailangan. Hindi naging hadlang sa ating Panginoon ang kanilang karamdamang pisikal, ang kanilang karamdamang spiritual, at maging din ang kanilang pagkatao. Kaya si Matthew, hindi qualified, pero naging qualified dahil po ang Panginoon ay tumitingin, hindi po sa panglabas na anyo, kung hindi sa panloob, at kung sa anong mangyayari sa Kanya pagkatapos na siya ay kumilala sa ating Panginoon. So basahin po natin Matthew 9:9-13. Matthew the tax collector. Verse 9 hanggang 13 po. As Jesus passed on from there, he saw a man called Matthew sitting at the tax booth. Nandun po siya dun sa tax booth. And he said to him, "Follow me." And he rose and followed him. Verse 10. And as Jesus reclined at the table in the house, behold, many tax collectors and sinners came and were reclining with Jesus and his disciples. And when the Pharisees saw this, they said to his disciples, "Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?" But when he heard it, he said, "Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. Go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice, for I came not to call the righteous, but sinners." Tandaan po natin na ang sumunod niyan ay si Matthew. Kung ikaw ay isang writer at babanggitin mo ang maraming mga bagay, lalo na sa iyong sarili, marahil kung tayo yan, iiwasan natin ang mga bagay na kung saan ay magsasabi tayo sa ating sarili ng ating mga negative o yung mga bagay na totoo sa atin na hindi maganda. But not so with Matthew. In fact, pag binasa po ninyo ang aklat ng Matthew, makikita natin, at maging sa Gospel, Mark, Luke, and John, ay wala tayong makikita na maraming sinabi si Matthew tungkol sa kanyang sarili o kaya conversation niya na inilagay sa ating Panginoon. Hindi katulad ni Pedro, marami siya mga katanungan, katulad nung sinasabi niya sa kanyang mga katanungan, kayo po ang Kristo, marami pa siyang mga binanggit at maraming conversation siya, maging si John, maging si James, at iba pang mga alagad. Sila po ay nakilala natin, maging ang kanilang family background, personal background, kapatid at iba pa, pero si Matthew ay wala. In fact, ang mababanggit lamang po nito, siya po ay tax collector at siya po ay anak ni Alphaeus. So, yan po mamaya ay titingnan po natin yung mga salitang ito mamaya. So, tingnan po natin pa yung susunod dun sa pagtawag sa kanya. Ito po ay sa Matthew 10 verses 1-4. Sulat din po niya. Tandaan po natin, binanggit po din yan sa Mark at saka sa Luke. Ito mong binabasa natin. Kasi po, yung Matthew, Mark, Luke ay synoptic gospel. Nang ibig sabihin, halos pare-pareho sila, pero meron silang mga pagkakaiba sa kanilang mga style at sa haba ng kanilang sinulat at sa kanilang mga theme at sa kanilang
mga objectives o layunin o sa kanilang pagkasulat. May iba't iba po silang mga layunin sa kanilang pagsulat. Ano po? So, and still, makikita natin si Matthew ay talagang halos tipid na tipid ng kanyang sinasabi sa kanyang sarili. Pag binasa po natin ito pong calling of the 12, ganito ang sinasabi. And he called to him his 12 disciples and gave them authority over unclean spirit to cast them out and to heal every disease and every affliction. The names of the 12 apostles are these. First, Simon, ano pong sinabi, who is called Peter, and Andrew, his brother, James, the son of Zebedee, and John, his brother, Philip and Bartholomew, Thomas, and Matthew, hinalay po natin, nakalagay, the tax collector, James, the son of Alphaeus, and Thaddeus, Simon the Zealot, and Judas Iscariot who betrayed him. Siya po ang sumulat nito. Sa Matthew, Mark, Luke, mababasa po natin yung the calling of the 12 disciples. Noong ang Panginoon ay nanalangin, kinabukasan, tinawag po niya ang kanyang mga alagad, pinili niya. At pagkatapos, so nakasulat ang lahat ng kanilang mga pangalan. Pero si Matthew lang po, sa kanyang sulat sa Matthew, dito po sa 10 verses 1 to 4, ang nakalagay, Matthew, the tax collector. Yun po ba ay positive? Hindi po. In fact, mamaya titinan po natin, pag sinabing tax collector, ay ang baba ng tingin sa'yo. At maraming galit sa'yo sapagkat ikaw ay makasalanan. Pero si Matthew, willing siya na ipakita yung kanyang, sabihin natin, dating pagkatao. Na maaaring meron po siyang tinatawag na sense of sinfulness. At natutuwa siya na siya po ay pinatawad ng ating Panginoon. Ano po? Ano po ang tax collector? Okay. Meron po akong mga babanggitin tungkol sa tax collectors. Ang sabi po, tax collectors who work together with the reviled Romans were shunned even more. So, galit ang mga tao, mababa ang tingin sa kanila. They were regarded as what? Traitors? Defectors? They work for the enemy out of self-indulgence. So, sila ay nagtatrabaho sa mga Roman o sa mga Roman emperor at naniningil ng mga buwis sa kanilang kapwa Hudyo. Ay sinong di magagaling po sa kanya. Tax collectors, wealthy as they may be, they were despised. So sila po ay nilalayuan ng mga tao. Kung ating pong titingnan yung sinabi ng ating Panginoon Yesus, pag tinignan natin po yan mamaya, about who reject church discipline, dun sa Matthew 18:17, if he refused to listen even to the church, treat him as you would a pagan or a tax collector. So kapag ang isang anak daw ng Diyos ay hindi nagsisi, ano po, maraming ulit na siya ay tinuwid at sinabihan, at wala tayong makitang indikasyon na siya po ay nanumbalik at nagsisi sa kanyang kasalanan. At sinasyan niya ang mga kapatid, maging ang kanyang pananampalataya, at parang wala sa kanyang epekto ang sinasabi ng salita ng Diyos o ang pagturbid ng Diyos at mga kapatid sa kanya. Ang sabi, if he refused to listen even to the church, treat him or consider him as you would a pagan, alam po nila ang kahulugan ng pagan, or a tax collector. Imagine, tax collector, pinareho sa pagan, at si Matthew po ay tax collector. Ito pa po ang sinabi tungkol sa tax collector, o maging sa publican. To eat with a Gentile or tax collector was considered by the strict Pharisees
to render one spiritually or ceremonially unclean. So, pag ikaw daw ay kumain kasama ng mga hintil at mga tax collector, you are considered ceremonially unclean. Parang nadumihan ka. Ano po? Pag sumama ka, sumilong ka sa bahay ng hintil, pumunta ka, alam po natin, ganun po ka-stricto ang mga Pharisees, at nakikain ka sa mga hintil at sa mga tax collector. Regarded as sinners po sila, ikaw ay naging marumi, spiritually and ceremonially unclean. Uncleanliness was conveyed by touch and association. So pag sumama ka at umipo ka o tinawakan mo sila, ikaw ay naging marumi. Even a house entered by a tax collector was considered unclean. So kahit po pala yung tax collector pumunta sa loob ng bahay ng iba, lalo na po sa mga Pharisee at sa mga ibang mga Hudyo o sa mga ibang mga tao, ang bahay niya ay naging marumi. Tax collectors were both hated and avoided by respectable society. Sila po ay galit ang mga tao, iniiwasan sila ng mga sinasabing mga quote-unquote, mga respectable na mga tao. The Pharisees' prayer at the temple put tax collectors alongside, mamaya po, basahin natin yan, yung panalangin ng Pharisee doon sa templo, ano po, in-equate po niya yung tax collector sa robbers, evildoers, and adulterers. Wow! Pareho ang tingin niya sa mga hintil, magnanakaw, gumagawa ng mga masama, at sa mga adulterers, yan po ang tingin nila sa tax collector. May nabasa po nga ako, hindi sila pwedeng pumunta sa Sanhedrin at mag-testify sapagkat sila po ay hindi kapanipaniwala sapagkat sila ay defectors. Sila ay greedy, sila ay masama. So sila po ay forfeited na maging witness sa mga kaso o sa case po na pwedeng iyan po sa Sanhedrin, sa mga Hudyo, sa mga... Hindi po din sila pwedeng pumasok sa synagogue para manalangin. In fact, sila po ay nasa labas lamang. Ganun po kababa ang tingin ng mga Hudyo at ng mga tao sa mga tax collector. Kaya po mababasa po natin dito po sa Matthew 9. Tingnan po natin ulit. Matthew 9, 9-13. As Jesus passed on from there, he saw a man called Matthew sitting at the tax booth, and he said to him, "Follow me." And he rose and followed him. Tandaan po natin, nang sumulat si Matthew, isinulat po niya, nakaupo siya po doon sa tax booth o doon sa kanyang opisina. Hindi po siya nahiya matapos na makilala niya ang ating Panginoon at maging alagad siya ng ating Panginoon. Ano po? Ang tax collector po, meron pong dalawang sabihin natin, pwesto. Meron pong isang chief tax collector, ang nagkakamali, si Zaccheo ay chief tax collector, at si Matthew po ay maaaring empleyado ng chief tax collector. Ano po? So, nagre-limit po siya dun sa chief tax collector. So, siya po yung naniningil sa mga kababayan niya na tinatax yung kanilang mga farm, kanilang mga hayop, lahat na lang ng bagay po ay tinatax sa kanila. Ano po? So, si Matthew po ang tagasingil, sa kanya nababayad ang mga kanyang kababayan. Kaya imagine kung gaano po ang trato sa kanya ng kanyang kababayan at siya po ay empleyado ng Roma na naniningil sa kanyang kababayan. Ano po? So, tax collector. Verse 10, and as Jesus reclined at the table in the house, behold, many tax collectors and sinners came and were reclining with Jesus and His disciples. Teka, ano to? Kasi sa verse 10, nakalagay po, sinulat ni Matthew, Jesus reclined at the table in the house. Kaninong bahay yan? Pag binasa niyo po yung Mark at saka Luke, sinulat din po nila yan, nagbigay po pala si Matthew ng
honor na invitation na pakainin siya sa kanyang bahay. Dito binanggit lang kaagad, Jesus is reclining at the table in the house. Hindi ba binanggit yung pangalang Matthew? Hindi, sa bahay niya. So, inimbitahan siya ni Matthew sa kanyang bahay at binigyan siya ng honorable feast o handa. Ano po? At ang inimbitahan niya, imagine, yung mga ka-empleyado niya, yung kanyang mga kasamang tax collector, many tax collectors, ito pa, and sinners came and were reclining with Jesus and His disciples. Imagine, ang nagsulat po niyan ay si Matthew. Ano po? Ang inimbitahan niya ay mga kapwa niya tax collectors. Naku, siguro ay halos yung mga tao ay mandiri at magalit sa kanya. Makikita po natin mamaya. And then, yun din pong mga sinners. Mga taong siguro pwede natin sabihin na talagang mga maaaring hintil o mga taong mga outcasts. At siya po ay inimbitahan ni Matthew kasama ng ating Panginoong Yesus and His disciples. Tingnan po natin ang application niya. Kung titingnan po natin, wala tayong makikitang may pagmamalaki ni Matthew kahit siya po ay maraming pera at yumaman. Ano po? At pagkatapos ay naging maganda ang buhay. At pagkatapos, iniwan niya ang lahat ng mga ito. Kasi po sa verse 9 ang sabi, tinawag siya ng ating Panginoon habang nandun po sa tax booth. At ang sabi ng ating Panginoon, follow me. And then He rose and followed Him. Kaagad, sumunod siya. Ang mahirap po dito is yung kanyang pag-alis sa kanyang trabaho. Pwede po natin sabihin, parang iniwan niya ang malaking kayamanan, ang kanyang karir, ang kita ng kanyang trabaho, ang kanyang mga nakukolekta para sa kanya nung siya ay tinawag ng ating Panginoon. Posible sa verse 10, maaaring huli na makikita natin ng paggamit ng kanyang maraming pera na ipinakain niya, ginawa niya na siya po ay nagbigay ng imbitasyon sa mga tao at pinakain niya mga tao kasama ng ating Panginoon. So wala na po siyang karir. Iniwan niya po ang kanyang trabaho at in-invite niya ang mga tao sa kanyang bahay kasama po ng ating Panginoon. Kung ikaw ay fisherman, katulad ni Pedro at si Andrew at si James, yung mga kasama niya, sila John, ang sabi po, nung tinawag sila ng Panginoon, iniwan nila ang kanilang hanap buhay. Pero at least, pwede silang bumalik. Katulad po nung ang Panginoon ay namatay at nabuhay na maguli, si Pedro, ang sabi niya, mangingisda ako. At ang ibang alagad ay sumama sa kanila kasi nandun pa rin yung bangka mo. Pwede kang bumalik at magisda at magtrabaho sapagkat ay nandoon lang yung iyong karir. Pero si Matthew, nung siya'y sumunod sa ating Panginoon at iniwan niya, kaagad marami pong naghihintay na pwedeng pumalik sa kanya at palitan po siya ng mga Roma sa kanyang trabaho. Kaya wala na po siyang babalikang trabaho. Kaya maaari, pinag-isipan niya na po yan. Nung siya'y tinawag ng Panginoon, siya po ay sumunod, iniwan niya. Ano po? At nagpatuloy siya na nag-commit niya. Ang verse 10, hindi po siya nahihiya na in-invite niya yung mga tax collectors at sinners. Pwede ko pong sabihin at pwede nating sabihin na ito po ang unang masakita natin na pag-evangelize po sa mga tao sapagkat ang Panginoong Yesus sa kanyang pagtuturo at sa kanyang presensya sa mga tax collector at sinners para na rin si Matthew ay nag-evangelize.
Kaya po ang pinakamaganda pong magagawa natin ay mag-invite tayo. Ano po? Maging sa bahay natin kung meron po tayong pag-aaral ng salita ng Diyos o Bible study o sa church na sila din ay makakapanginig tungkol po sa ating Panginoong Yesus. Kaya si Matthew sa verse 10, nag-decide na siya, nag-commit na siya na maglingkod sa ating Panginoon. At ito ang una na in-invite niya ang mga tao, mga makasalanan, upang makapakinig sa ating Panginoon. Verse 11, nagali po ang mga Pariseo. Ang sabi po, and when the Pharisees saw this, they said to his disciples, why does your teacher eat with tax collectors and sinners? Ang mga Pariseo, napunta ang kanilang paningin, of course, sa ating Panginoon Yesus sapagkat siya ang pinaka-Lord at siya ang pinaka-Panginoon. At ang sabi ay sa kanyang mga alagad, bakit ang inyong teacher, ang ating Panginoon Yesus, ay sumasama at kumakain sa mga tax collector at sa mga makasalanan? At siyempre, alam po natin ang ating Panginoon, napunta po rin siya para po sa taong mga makasalanan na tulad natin. Kaya po, nung narinig niya ang sabi ng ating Panginoon, but when he heard it, he said, those who are well have no need of a physician, but those who are sick. Ang sabi ng ating Panginoon, kasi, ang sabi niya, naparito ang anak ng tao, naparito ako, hindi sa mga walang sakit, kung hindi naparito siya para sa mga may sakit. Sa madaling salita, para sa mga makasalanan, hindi sa mga taong matuwid. Yun po ang unang qualification ng pwede nating sabihin, pagtawag sa atin at pananalig sa ating Panginoon na tayo po ay nangangailangan. Like Matthew, he accepted that he was sick, in need of a Savior and forgiveness. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, isinulat po niya, those who are well have no need of a physician, but those who are sick. So Matthew needs a physician, like the Lord Jesus Christ. Isinulat po niya, and those who are sick. In fact, prior to this po, sa the same chapter, yung pong pinagaling ng ating Panginoon, pinatawad sa kanyang kasalanan. Ano po? At siya ay may sakit, pinagaling, at pinatawad sa kanyang mga kasalanan. Maaaring ito po ang nag-trigger kay Matthew na maranasan niya na gumaling ang kanyang spiritual na karamdaman at mapatawad siya ng ating Panginoon. Kaya po sa verse 13, sinulat po niya, go and learn what this means. Yung sinabi ng ating Panginoon, I desire mercy and not sacrifice. For I came not to call the righteous, but sinners. So, si Matthew, tanggap niya na siya po ay makasalanan. At ang pagtawag ng ating Panginoon sa kanya ay hindi dahil siya'y matuwid, kung hindi siya po ay isang makasalanan. Ang gusto ng ating Panginoon ay, binanggit dito, mercy and not sacrifice. A lot of us wants to give, desire to give na magbigay ng sacrifice. Nevertheless, ang kailangan po natin is kahabagan ng Diyos. Sapagkat tayo po ay makasalanan. Si Matthew po ay tinanggap niya po yan na siya po ay makasalanan. That's why pinamagatan po natin the tax collector. Kaya makikita natin yung pinatawad ng marami, ng malaki, ang siyang magbibigay ng katapatan at maglilingkod at magmamahal sa ating Panginoon. Kaya po ang sulat ni Matthew, pag binasa po natin, marami siyang isinulat tungkol sa turo ng ating Panginoon. Halos detalye, maging sa pagbabago ng isang tao tulad ng Beatitudes, sa attitude at sa life ng isang taong kumikilala sa Diyos,
at tatanggap sa ating Panginoon, yung kanyang pagbabago, yung kanyang magiging buhay, at turo ng ating Panginoon tungkol sa bagong buhay yan po ay maraming isinulat si Matthew. Si Matthew sa kanyang sulat, ang sentro na makikita natin dalawa. Una, pamilyar siya sapagkat sa kanyang mga quote, marami po siyang quote sa Old Testament o yung scripture tungkol po doon sa prophecy o hula patungkol sa ating Panginoong Jesus. So, ibig sabihin, si Matthew ay marahil lumaki sa pag-aaral, pakikinig at pagbasa ng sabihin natin mga sulat o yung scripture. Kaya nung siya po ay sumulat ng kanya aklat na pinamagatang Matthew, ay makikita natin na ang dami niyang kinote o isinulat mula po sa Old Testament patungkol po sa ating Panginoong Yesus. Ang sentro ng kanyang sulat, ang scripture, at ang center ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Yesus. Imagine that. Kaya siguro po ang challenge sa atin, maging sentro po sa atin ang salita ng Diyos. Maging sentro sa atin ang ating Panginoong Yesus. At nakikita po natin yan kapag binasa natin ang kanyang mga sulat, sa sulat ni Matthew, ni Mark, ni Lucas, ni Juan, at sa kanyang mga salita. Maging sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Ang sentro nito ay ang ating Panginoong Yesus. At kung siya po ang ating makikilala, patuloy pagkatapos na tayo po ay sumampalataya sa Kanya at tanggapin siya bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas at i-focus natin ang ating paningin at ating pananampalataya sa Kanya at tingnan ang Kanyang mga salita at sambahin siya. Siya po ang patuloy na magbabago sa atin at magbibigay ng karunungan at kapayapaan sa ating mga buhay. At kung tutuusin po, maliban po sa Kanyang salita, sa Kanyang banal na Espiritu, at sa mga kapatid, sa pagtulong sa ating mga kapatid, sa ating fellowship, sa magitan ng pagkakaroon ng sentro ng kanyang mga salita at sa ating Panginoong Yesus, lalago po ang ating pananampalataya saan man tayo. Dito po sa panghuli, yung prayer, dito po ako nais magtapos, na mababasa natin sa Pharisee and the tax collector. At naalis ko po yung pinaka-text dito, pero mamaya po ay palalagay po natin yan. The Pharisee and the tax collector, pamilyar po tayo sapagkat meron pong pumunta sa sinagoga para manalangin. At ito yung Pharisee and the tax collector. Parable ng ating Panginoon. Bakit po? Sapagkat sa verse 9, sinabi po yung objective kung bakit ito ay sinabi ng ating Panginoon. To some, verse 9, who were confident of their own righteousness and looked down on everyone else. Jesus told this parable. Two men went out to the temple to pray. One a Pharisee and the other a tax collector. Kapag binabanggit ang tax collector, naalala ko po si Matthew. The Pharisee stood by himself and prayed. Wow, look at this self-righteous man. Self-righteous Pharisee. Anong sabi niya? God, I thank you that I am not like other people. Robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. Imagine, kasama po ang tax collector sa robbers, evildoers, adulterers. Nang sabi niya, salamat, hindi ako tulad nito at maging tax collector na to. And then, of course, ang sabi niya, I fast twice a week and give a tenth of all I get. Anyway, let's stop for a moment. Minsan, hindi man natin nababanggit ang mga bagay nito sa ating attitude at sa ating panalangin. Pero mag-ingat tayo sa ating mga iniisip at minsan sa ating mga sinasabi na maaaring hindi natin alam na minsan nagiging self-righteous tayo at walang sino man na pwedeng mag-tweet sa atin. O kaya nakapag na itataas natin ang ating sarili, ng higit. Kung hindi man natin binabanggit, maaaring sa ating attitude, o sa ating mga kaisipan, o
o sa ating mga binabanggit at sa mga ikinukwento. Kaya bantayan po natin, maging tulad tayo ni Matthew at lalo ng ating Panginoon na siya po ay very humble, nagpakababa, at galit ang Diyos sa mga tulad po ng mga Pariseo na sila po ay mga mataas, very confident, and self-righteous. Ano po? Now, verse 13, yung tax collector, but the tax collector stood at a distance. Binanggit po natin, may magkakataon po, hindi po sila pinapayagang pumasok sa templo o maging sa sinagoga para manalangin. Kaya po, dito marahil nakalagay, but the tax collector stood at a distance. And then ang sabi po, he would not even look up to heaven, but beat his breast and said, God, have mercy on me, a sinner. Wow, imagine, ang tax collector na to, ano po, kitang-kita niya yung kanyang kasalanan. Yan po ang hinahanap ng Diyos sa atin. Makita natin ang ating sarili sa harap ng Diyos, hindi po sa harap ng tingin ng ibang mga tao. Sapagkat ang Diyos lamang ang nakakakita sa atin ng totoo. Sapagkat siya ay tumitingin sa ating puso at hindi sa ating outside appearance. Kaya itong tax collector, aware po siya that when he approached God, to pray and even to worship, he knew that he is a sinner. At yan po ay dapat tama sa atin. Kahit tayo po ay pinatawad na ng ating Panginoon, our sense of sabihin natin ng sinfulness, hindi na tayo makasalanan sapagkat tayo nilinis na ng ating Panginoon. Pero tatanggapin natin na merong kababaan na tayo po ay pinatawad ng malaki at nilinis ng ating Panginoon at binigyan ng buhay na walang hanggan. Ang sabi po, he would not even look up to heaven. Di man siya makatingin sa langit. But beat his breast and said, God, have mercy on me, a sinner. Well, actually po, kahit ako, doon po sa mga minsan nangangaral at mga nagsasabi tungkol po sa ating Panginoon Yesus. Kung papaano sila, yung iba ay sobrang sigaw, sobrang confident, na para bang kulang sa pag-iingat, maging sa pagbanggit sa pangalan ng ating Panginoong Yesus, sa pangalan ng ating Diyos, maging sa kanyang mga salita, malayo, minsan, yung mga attitude sa mga pagsasalita at sa mga pagkilos kung papaano nila express ang kanilang pagkakilala at pananampalataya sa ating Panginoon. Still, I would like to encourage everyone with fear and trembling as we pray before the Lord, as we worship the Lord, as we come to pray and read the Word of God, as we share in the fellowship, maybe in even exhorting, sa ating mga kapatid, sa kanyang mga salita, nandun po yung humility sapagkat tayo po, tandaan natin, ay nilinis ng ating Panginoon, pinatawad, at yan po ay hindi natin kayang malimutan. Laging babanggitin natin, oh Lord, have mercy on me. We keep on praying, Lord, we ask not for justice, but for mercy, sa atin sa araw-araw. Ang Diyos po ay napakabuti na kailangan po tayo ng kahabagan ng Diyos araw-araw kahit po sa kasalukuyan ngayon. Ano po ang blessing ng tao ito? Verse 14, I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God. Then, ang sabi natin, Panginoon, for all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Tandaan po natin yung sinabi ng ating Panginoon, kung tayo po'y mataas, ibababa po tayo ng ating Panginoon.
Kung tayo po'y nagpapakababa sa harap ng ating Panginoon at totoo yung ating pagkakilala sa ating sarili sa harap ng Diyos at kung sino tayo, ano po, ibababa natin ang ating sarili. At ang Panginoon, ang sabi po, gagamitin tayo ng ating Panginoon, tayo po ay tataas ng ating Panginoon. Marami po akong nakitang ganyan, na sila po ay nagpakababa sa kanilang buhay, sa kanilang pag-ibig sa Panginoon, sa kanilang sarili, at sila po ay ginamit at itinaas ng ating Panginoon. And then po sa last na poem po, nakita ko po itong poem galing po sa African American Slave. Ito po pala yung kanta. Ganito po ang sabi ng awit. There is a balm, yung pong balm parang ointment yan. There is a balm in Gilead, lugar po yan sa kanilang kasulatan, to make the wounded whole. There is a balm in Gilead to heal the sin-sick soul. Sometimes I feel discouraged and think my work's in vain. But then the Holy Spirit revives my soul again. Oh, I like that. Ang ganda ng kantang to, bagamat hindi ko alam ang tono. Ang sabi, merong pamahid sa gilid na nakagagaling ng sugat. May pamahid sa gilid na ang sabi, nagbibigay ng kagalingan sa isang may karamdamang kaluluwa. Nagbibigay ng kalakasan kapag ikaw ay nakakaramdam ng discouragement o kalungkutan o mga bagay na minsan walang kabuluhan. And then, ang banal na Espiritu, ang sabi niya, na nasa iyo, sa magitan nito, ang sabi niya, He will revive your soul again. And through this, and by this song, I would like to challenge every one of us. Kumusta po ang ating kaluluwa? Have you received the Lord Jesus Christ? Nakita mo na ba ang iyong sarili na makasalanan at meron kang karamdaman sa iyong karanasan sa buhay na parang walang purpose, walang aim, at patuloy ang iyong pamumuhay sa mga kasalanan na nag-enslave sa iyo? Hey, there is a balm, there is an ointment, there is healing. Saan ko matatagpuan? Not from the church or from anyone else, but only through the Lord Jesus Christ. He will revive your soul again. Kung nagawa po niya sa mga alagad na tulad ni Matthew, sa isang taong makasalanan, sa isang taong hinahamak na ang tingin ng mga tao sa kanila ay makasalanan, hamak, walang may pagmamalaki, isang kahihiyan, ngunit ang Panginoon, tinawag siya at pinili siya at minabuti niya na siya'y gamitin. Then later on, gamitin siya na isulat ang mabuting balita tungkol sa ating Panginoon Yesus. At mula noon si Matthew ay nagkaroon na ng isang bagong buhay. Ang alam ko, he was murdered or he was persecuted and yet killed. Kung lang nagkakamali, napasok ko, Ethiopia or something like that. Nanatili lang po siya sa Jerusalem at naglingkod sa ating Panginoon. So, yan po si Matthew. From his career, from his physical and material life and career, becoming the Lord's disciple, sapat na sa Kanya. Naranasan niya ang paglilinis at kapatawaran ng ating Panginoon at ang Kanyang kaligayahan hanggang kamatayan. Yung kapatawaran iyon at paglilinis ay sa Kanyang paglilingkod sa ating Panginoon. At ang sabi niya, ito ang Kanyang buhay. Minabuti niya na siya po, napiliin niya ang ating Panginoon pagkatapos po ng buhay ng makasalanan papunta sa paglilingkod sa ating Panginoon. Nawa, ang bawat sa atin po ay nagkaroon ng desisyon yan that we accepted the Lord and then serve the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior. Pagpalain po kayo ng ating Diyos sa bakit. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa sulat ni Matthew. Salamat po sa
na itanang ito na siya po ay isang makasalanan, ngunit siya po ay inyong binago. Pagpalaan niyo po ang inyong mga anak, pagpalaan niyo po ang inyong mga salitang ito, Lord. Ang aming mga panalangin, ang aming mga sarili, bigyan niyo po ng isang pagbabago na patuloy kami maglingkod, magmahal sa inyo at mamuhay na may katwiran at kabanalan para sa inyo. Maraming pong salamat sa inyong kabutihan at katapatan. Patuloy niyo pong ingatan niyo inyong mga anak. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, God bless po sa inyong lahat. Again, stay home, stay safe. The Lord bless you. In Jesus' name. Amen and amen. God bless po.